Sa gitna ng nagbabagong panahon, isang pangalan ang nananatiling nakaukit sa makulay na kasaysayan ng Pilipinas. Isang bayaning nakilala sa kanyang tapang na kung nabubuhay pa ay 155 taong gulang na ngayon. Isinilang noong November 30, 1863 sa Tondo, Maynila, panganay sa 5 magkakapatid si Andres Bonifacio. Maagang namulat sa pagtatrabaho para sa pamilya matapos maulila sa ama't ina sa murang edad. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Andres pero nangibabaw ang kagustuhan niyang matuto. Nagbasa siya ng iba't ibang aklat, kabilang ang Batas sa Pilipinas at ilang mga akda ni na Victor Hugo at Gat Jose Rizal. Dito nabuhay ang kamalayan ni Bonifacio na naging susi sa mahalagang papel niya sa kasaysayan ng Pilipinas. Mas pinili niya po yung bayan niya kaysa sa sarili niyang kapakanan. Naging ama siya at kalaunay supremo ng KKK o kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Isinusulong ng katipunan ng pag-aaklas para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Tinagurian siyang ama ng himagsikan kasunod ng revolusyon noong 1896 nang madiskubre ang lihim na samahan. Pinagtanggol niya po yung bayan natin. Pero si Bonifacio namatay sa kamay ng kanyang kapwa Pilipino. Nahatulan dahil sa bintang na sedisyon at pagtataksil laban kay Emilio Aguinaldo. Kaya sinintensyahan ng kamatayan ng mga katipunerong Magdalo, si Andres at kapatid na si Procopio sa Maragondon, Cavite noong May 1897. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ang kanilang mga labi. Sa paglipas ng panahon, ilang grupo na rin ang nanawagang kilalanin si Bonifacio bilang unang Pangulo ng Pilipinas. Isinusulong ding gawaran siya ng simbolikong state funeral. Matagal na rin itong hiling ng mga angkan ni Bonifacio at ngayong ginugunita ang araw ng kanyang kapanganakan, nararapat lang na alalahanin din ang kanyang kabayanihan. Ian Cruz, GMA News.